Wow! May bago, Panolo. Sa akin to? Oh my God! Thank you! What's up, boys? So, nagbabalik tayo for another video and ngayon is mag-full review tayo ng Poco F7 Ultra na nilaunch ng March 2025. So, kumusta siya ngayon? So, first things first, si Poco is merong Snapdragon 8 Elite sa price range niya na napaka flagship killer. Si Snapdragon 8 Elite is matatagpuan sa mga flagship phones. Isa na doon si Samsung S25 Ultra. Meron na tong 6.67 Flow AMOLED display na may 120Hz refresh rate. And syempre, ang whopping 120 watts na fast charger na kayang mag-charge from 0 to 100% in just 30 minutes. And without further ado, dito tayo sa design and build. So si Poco is merong two variants ng colorways. Meron siyang yellow and black. Ang andito sa atin is yung black color. Meron na itong IP68 water and dust resistance na may glass back and metal frame. And meron pala dito si Poco na tinatawag na Poco Shield Glass Protection na sabi nila is mas malakas daw to or mas matibay daw to kay Corning Gorilla Glass 7i. Punta tayo dito sa display. Sinabi ko kanina na meron tong 6.6 Flow AMOLED display na kung titingin kayo ng mga videos dito is napaka-ganda ng resolution. Napaka-vivid ng colors and syempre napaka-immersive din ng speakers. Meron tong again 120Hz refresh rate, HDR10 and Dolby Vision. And syempre pag lalabas tayo, meron tong 800 nits of brightness na merong 3200 by 1440 resolution. So sa fingerprint natin is may tinatawag dito si Poco na Poco Ultrasonic Fingerprint. And syempre may dual speaker na din to. And dito tayo sa performance niya. Meron tong Snapdragon 8 Elite na may LPDDR 5X RAM, UFS 4.1, and meron tong storage capacity na 16,512. And again, is sa Antutu benchmark is nakakuha to ng 2.4 million Antutu. So dito tayo sa game test. Meron tong Vision Boost D7 chipset, super resolution, game HDR, and si Poco din is merong smart frame rate na responsible sa frame rate interpolation, na responsible sa smooth graphic gameplay. And tinest ko nga to is napaka buttery smooth. No sugarcoat yan ha. Dito tayo sa operating system niya. Meron tong HyperOS Android 15 na merong 4 years Android upgrades and 6 years security patches. Tagal na nun ha. Siyempre, kaya kinuha ko tong phone na to kasi siyempre sa software din. For longevity na din ng phones natin. Kaya si Poco is masasabi kong sulit na to para sa price niya. Galing ako sa Vivo V29 5G na which is a mid-range phone din, and then sabi ko gusto ko mag-upgrade kaya napag-isipan ko na bumili ng Poco F7 Ultra. Ang battery capacity niya is merong 5,300 mAh. Again, 30 minutes lang ang charging nito. Again, dito tayo sa camera niya. Na-test ko yung camera niya. Grabe, wala akong masabi. Talagang upgrade to from Vivo V29 5G. Kaya, eto yung camera niya. Meron siyang main camera na 50 megapixel and meron din siyang 50 megapixel na telephoto and 32 megapixel na ultra-wide. And syempre, hindi mawawala yung selfie natin na merong 32 megapixel. Pero ang na-notice ko lang dito is sa selfie is napakaganda niya, lalo na sa low light. And again, yung mga main cameras natin, tinest ko sa low light and zoom capabilities, talaga wala din ako masabi. Again, maganda. Para sa akin, it's a huge upgrade from Vivo V29. Hi guys, this is the Poco F7 Ultra. I'm a photographer, so talagang ang gusto ko sa isang phone is yung camera-centric and syempre yung performance and hindi din mabibitin sa battery. And again, sa mga portrait shots and selfies,
Wala ako dito masabi compare kay Vivo V29 natin, which is yun yung ginamit kong main phone dati. Ngayon, eto na. By the way, ang camera nito is pwede maka-zoom up to 60 times compared dito sa dati kong ginamit na Vivo V29 na meron lang 20 times zoom. And again, dito tayo sa video resolution niya. Ang video resolution nito is from 720 FPS hanggang 8K FPS na resolution natin. Meron na din silang image stabilization na tinest natin. Naglakad ako, tumakbo ako, pero grabe ang image stabilization nito. Na-upset din ako kasi unlike kay Vivo natin is meron siyang 4K na selfie video recording, pero ito si Poco is walang 4K selfie video recording. Hanggang 1080p lang, di ba? Again, ang price nito is 39,999. And again, kinuha natin to sa JMB Albay Gadgets na located sa Yasano Mall, Legazpi sa ground floor. So again, nagpapasalamat din ako sa JMB Albay Gadget dahil binigyan tayo ng freebie and token sa ating pinurchase na unit. Thank you, JMB. And hanggang sa muli, this is your boy Kuya J. Let's go!